Magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang bago ninyong tagapagbalita, DJ Donna Marie. But you can call me DJ Dandan, na maghahatid kaalaman tungkol sa politika at governance trivia dito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, muli, binabati ko muna kayo na maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. DJ Dandan na may kasabihan, sa mundong puno ng katiwalian, dapat pumili kayo ng mas kapaniwalaan. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa politika at governance trivia ng Pilipinas. Alam ko ang ilan sa atin ay alam na ang tungkol sa politika at governance trivia dito sa ating bansa. Pero kailangan pa rin nating talakayin upang malaman ng ating ibang kababayan. Pero bago natin simulan, tatanungin ko muna kayo. Ano ba ang alam ninyo tungkol sa politika at governance trivia dito sa ating bansa? Kung hindi nyo pa alam, ngayon sabay nating alamin. May mga katanungan dito na ating sasagutin upang malaman natin. How many Philippine senators are there? Ilan ba ang senador sa Pilipinas? The Senate is composed of 24 senators who are elected at large. Ang bansa ay bumubuo ng isang distrito sa halalan sa ilalim ng malawakang pagboto. How many years is the President and Vice President term? Ilang taon ba ang termino ng Vice President and President? The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June at magtatapos sa parehong petsa 6 years thereafter. Next, what do you call the official residence and principal workplace of the President of the Philippines? Malacanang Palace is the official residence and workplace of the President. Ito ay matatagpuan sa distrito ng Maynila ng San Miguel. Ano naman ang tawag sa official residence and principal workplace of the Vice President of the Philippines? In 2011, the Coconut Palace ay itinalaga bilang pangunahing lugar ng trabaho ng Vice Presidente ng Pilipinas. What year is the first official election in the Philippines? The first national election in the Philippines was held on September 16, 1935. Pagkatapos ay nanalo si Senate Manuel L. Quezon sa pamamagitan ng landslide laban kay Pangulong Emilio Aguinaldo at Bishop Gregorio Aglipay. Next, what kind of government do we have in the Philippines? Anong uri naman ng government ang meron dito sa Pilipinas? The Philippines is a republic with a presidential form of government, kung saan ang kapangyarihan ay pantay na nahahati sa tatlong sangay: executive, legislative, and judicial. Ang tungkulin ng sangay na tagapagpaganap ay patupad ang mga batas ng bansa. Ito ay nakaatang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at mga kasapi ng gabinete. Ang sangay naman ng tagapaghukom ay may kapangyarihang nitisin ang mga kaso at gawaing labag sa batas. Ang sangay ng tagapagbatas ay may tungkulin na gumawa, bumuo at magpatibay ng mga batas. Ang sangay ng tagapagbatas ay binubuo ng Kongreso ng Pilipinas. And last but not the least, what do you call the Special Court for Public Officials? Sandigan Bayan is a special appellate colloquial court in the Philippines that has jurisdiction over criminal at civil cases involving graft and corrupt practices at iba pang pagkakasala na ginawa ng mga pampublikong opisyal at empleyado kabilang ang nasa mga korporasyong pag-aari ng gobyerno o kontrolado ng pamahalaan. Ngayon, nalaman nyo na ang tungkol sa politika at governance trivia dito sa ating bansa. Meron lamang akong ipapayo sa inyo tungkol sa paparating na botohan. Kung kayo boboto, piliin nyo ang mas karapat-dapat at kapaniwalaan. At yun lang, ngayon dito na magtatapos ang mga katanungan. Muli, maganda at magpalang araw sa inyong lahat. DJ Dandan na may kasabihan, sa mundong puno ng katiwalian, dapat mas pumili kayo ng mas kapaniwalaan.